Ninakaw nila ang lahat, pera, tahanan, at ang anak kong hindi na isilang. Habang hawak ko ang bayad na resibo ng ospital ng aking biyenan, nagdiriwang sila sa bahay na sarili kong binili, kasama ang kabit ng asawa ko. "Wala kang kwenta, baog ka!" sigaw ni Leandro. Imbes na lumuha, numiti ako. Tapos na ang pagiging martir. Bukas, sisiguraduhin kong gumapang sila sa hirap. Handa na ba silang tikman ng impyerno? Wala na ngang silbi ang babaeng yan, baog pa. Pasalamat siya at pinagtitiyagaan ko siya. Kung hindi lang natin kailangan ng pera niya, matagal ko na siyang itinapon. Ang mga salitang ito ay walang awang tumagos sa manipis na kahoy ng pintuan, tumiretso at bumaon sa pagod na puso ni Soledad. Walang babala, walang pasubali. Panginginig ang unang sumakop sa kanyang mga kamay. Mga kamay na mahigpit na nakahawak sa isang manipis na brown envelope na naglalaman ng mga resibo ng ospital. Buong bayad ng hospital bills ng kanyang biyenan na si Doña Consuelo. Upang mabayaran ito, isinanla niya kani-kanina lamang ang huling gintong kwintas ng kanyang namatay na ina. Suot niya ang sapatos na pudpod na ang swelas dahil sa araw-araw na paglalakad upang makatipid sa pamasahe. Maitawid lamang ang kumpanya ng asawa mula sa pagkalugi. Napakadiin ng pagkakakapit niya sa doorknob. Dahan-dahan niya itong pinihit at itinulak ang pinto. Sinalubong siya ng liwanag at ingay mula sa loob. Ang sala ng kanyang sariling kondo, ang bahay na sarili niyang pinaghirapan at binayaran bago pa man siya ikasal, ay puno ng mga kamag-anak ni Leandro. Nagtatawanan, nag-iinuman. May mga nagkakantahan sa gitna ng mamahaling muebles na siya mismo ang pumili. Nulit ang kumitil sa huling hininga ng kanyang pag-asa ay ang tanawin sa gitna ng silid. Nakatayo ang kanyang asawang si Leandro. Nakapulupot ang braso sa baywang ng isang babaeng mas bata, mas sariwa, at may pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango. Ang eksaktong pabango na nakita niya sa credit card bill na binayaran niya noong nakaraang buwan. Natigil ang tawanan nang mapansin nila ang kanyang presensya. Walang gulat o hiya na lumabas sa mukha ni Leandro. Sa halip, inis at pandidiri ang gumuhit sa mga mata nito. Mabilis nitong binitawan ng babae, nilapitan si Soledad at hinawakan ng napakahigpit sa pulso hanggang sa maramdaman niya ang pagbaon ng mga kuko nito. Walang salitang kinaladkad siya ni Leandro palabas sa malamig na pasilyo ng gusali. "Ano ba ang ginagawa mo rito? Nakakahiya ka sa mga bisita natin. Ang dumi-dumi mo tingnan. Umalis ka muna." Asik ni Leandro. Ang boses ay matalim at puno ng panunumbat. Nananatiling tikom ang bibig ni Soledad. Pilit niyang hinahanap sa mga mata ng lalaking. Nasa harap niya ang asawang minahal niya ng 5 taon. Ngunit tanging isang estrangerong halimaw ang nakatingin sa kanya. "Wala kang karapatang magalit, Soledad. Bayad na sa akin ang kondo na ito. Kapalit ito ng 5 taon kong pagtiti. Isa-isang asawang walang kwenta, panay ang trabaho, at hindi man lang ako mabigyan ng anak. Mabuti pa nga umuwi ka muna sa probinsya nyo at huwag ka muna magpapakita sa akin." Ang pinakamasakit na uri ng pagdurusa ay ang sakit na walang tunog. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Tila naging yelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang kamay na hindi niya makita. Pinipigilan ang anumang luhang nais kumawala. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sarili niyang palad. Napakadiin hanggang sa maramdaman niya ang maligamgam na dugo na unti-unting umaagos. Ngunit kahit ang hapdi ng sugat na yon ay hindi sapat upang takpan ang pamamanhid ng kanyang kaluluwa. Ang mundong pilit niyang binuo at sinalba gamit ang kanyang sariling dugo at pawis ay gumuho sa kanyang harapan. Ginawang abo ng mismong mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Paano niya napagkamalang pag-ibig ang isang hawla na gawa sa utang na loob at kasinungalingan? Tinalikuran siya ni Leandro at walang awang isinara ang pinto. Iniwan siyang nakatayo sa labas ng sarili niyang tahanan. Sa halip na humagulgol sa sahig, ibinuka ni Soledad ang kanyang nanginginig na kamay.
Tinitigan niya ang dugong, nagmansa sa kanyang balat, pagkatapos ay mariin itong pinunasan sa kanyang palda. Lumakad siya palayo. Ang bawat hakbang ay hindi pagtakas, kundi isang tahimik na sumpa. Hindi siya umuwi sa probinsya. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang maliit at madilim na internet cafe na bukas ng 24 oras. Umupo siya sa sulok. Ang mga nanlalamig na daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard upang buksan ang isang nakatagong digital vault. Ang asul na ilaw mula sa screen ay sumalamin sa kanyang malamig at walang luhang mga mata. Magsimula tayo. Ang amoy ng alikabok at murang sabon sa loob ng maliit na kwarto ng motel ay tila yumayakap sa pagod na katawan ni Soledad. Umilaw ang screen ng kanyang telpon o sa ibabaw ng inaanay na mesa, hudyat ng isang tawag. Ang pangalan ng kanyang biyenan na si Doña Consuelo ang lumabas. Wala itong tigil sa pagpaparamdam ng panliligalig. Huminga ng malalim si Soledad bago niya sinagot ang tawag. Inilalapit ang telpon sa kanyang tainga. Soledad, nasaan ka bang bata ka? Iniwan mo ang asawa mo rito kasama ang mga bisita natin. Ang dami kong pinamili para sa paparty natin pero kulang pa ang pambayad sa kuryente. I-transfer mo na yung pera sa account ko, na yun din. Diyos ko, utang na loob mo sa amin na tinanggap ka namin sa pamilyang De Los Reyes kahit wala kang maipagmalaking yaman. Kaya huwag kang mag-iinarte dyan dahil lang sa maliit na away mag-asawa. Gawin mo ang obligasyon mo bilang asawa. Ang boses ni Consuelo ay puno ng pagmamalaki at walang bahid ng hiya. Tila ba isa siyang reyna na naniningil ng buwis mula sa isang alipin. Hindi bumilis ang tibok ng puso ni Soledad. Wala ng takot, wala ng panginginig. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang nakatingin sa asul na liwanag ng kanyang laptop. Opo, Mama. Pasensya na po. Ipapadala ko agad ang pera bukas ng umaga. Pinatay niya ang tawag nang hindi hinihintay ang pambabara ng matanda. Habang ginagapang ng panlilinlang ang kanyang mga tainga, mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Pinasok niya ang sikretong financial portal ng kumpanya na siya mismo ang nag-ayos at nag-setback noong mga panahong nagkukumahog siyang iligtas sila mula sa pagkalugi. Doon tumambad ang nakasusukang katotohanan. 3 magkakaibang kumpanya ang paulit-ulit na tumatanggap ng malalaking pondo mula sa kaban ng kanilang negosyo. Lahat ng ito ay nakapangalan sa mga kapatid at pamangkin ni Consuelo. Hindi lang pala siya ginawang asawa. Ginawa siyang bangko ng buong angkan. Habang siya ay kinakaltasan ng sweldo at natitiis na wag bumili ng bagong damit, ang pamilya ng kanyang asawa ay nagtatayo ng mga peking negosyo gamit ang kanyang pawis. Muling umilaw ang kanyang telepono. Si Isabel naman ang nakababatang kapatid ni Leandro. Puno ng luha at panginginig ang boses nito na magsalita. Ate, nasaan ka? Umuwi ka na please. Alam mo naman si Kuya, nagkamali lang siya dahil sa stress sa trabaho. Maawa ka kay Mama, baka tumaas ang blood pressure niya sa ginagawa mo. Isipin mo na lang ang pamilya natin, ate. Magpatawad ka na para tahimik na tayo. Pumikit si Soledad. Ang sikmura niya ay bumaligtad sa pandidiri. Si Isabel, ang babaeng pinag-ara niya, tinulungan nung inabandona ng sariling asawa at binigyan ng bubong, ay pilit siyang kinakaladkad pabalik sa impyerno. Walang kakampi sa pamilyang yon. Lahat sila ay nakikinabang sa kanyang dugo. Ang salitang pagpapatawad ay ginagamit nila upang patuloy siyang abusuhin. Matulog ka na, Isabel. Ako na ang bahala sa lahat. Malamig at maikling sagot ni Soledad bago tuluyang pinatay ang telpono. Mula sa kanyang pitaka, kinuha niya ang isang lumang litra nilang mag-asawa noong araw ng kanilang kasal. Matagal itong nakatago roon bilang paalala ng kanyang mga pangako sa harap ng altar. Tinitigan niya ang masayang mukha ni Leandro sa litrato. Dahan-dahan at nang walang anumang luha o pag-aalinlangan, pinunit niya ito ng maliliit. Itinapon niya ang mga piraso sa basurahan ng motel, kasama ang lahat ng pagpapakatanga niya sa nakalipas na 5 taon.
Pinalik niya ang atensyon sa laptop. Habang nagbabasa ng mga transaksyon, kumunot ang kanyang noo. May isang napakalaking halaga ang inilipat sa isang hindi kilalang pribadong ospital nung nakaraang buwan. Bakit may ganitong kalaking binabayaran ang kumpanya sa isang ospital na wala namang kaugnayan sa kalusugan ni Consuelo? Sino ang nagpapagagot doon at bakit ito nakatago sa mga financial records? Bago pa man niya malaman ang sagot, pinindot niya ang isang folder na naglalaman ng mga pending na aplikasyon sa bangko ng kanyang asawa. Isang dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay isang kontrata ng pagsasangla para sa isang lupain. Ang lupain sa Pampanga, nakaisa-isang pamanang naiwan ng kanyang namatay na ina. Sa ibaba ng papel, nakasulat ang kanyang buong pangalan. At sa ibabaw nito ay may isang pamilya na kumpas ng bolpen. Isang pirma na ginaya ng buong husay. Ngunit alam ni Soledad na hindi niya kailanman ginawa. Gagamitin ni Leandro ang lupa ng kanyang ina para pundohan ang sarili nitong kahayupan. Tinitigan niya ng maigi ang screen. Ang peking pirma ay tila naging isang matulis na tinik na nakabaon sa papel. Naghihintay na dumugo ang kanyang mga mata. Kinabukasan, pumasok si Soledad sa opisina na tila ba walang nangyari. Maayos ang kanyang buhok, walang bahid ng puyat ang mukha, at suot ang kanyang paboritong asul na blazer. Na makita siya ni Leandro sa pasilyo, sinalubong siya nito ng isang pilit at matamis na ngiti. Wari nakalimutan na ang kalupitang ginawa nito kagabi. See, hindi mo naman kailangan mag-hysterical kagabi. Malumanay, ngunit mapanuyang sabi ni Leandro habang nilalapitan siya. Ipinatong nito ang mabigat nitong palad sa kanyang balikat. You're just stressed sa trabaho, kaya nag-i-imagine ka ng kung ano-ano. Paranoia na yan, Soledad. Ako na nga itong nag-i-effort na i-entertain ang pamilya natin para hindi ka na mahirapan. Ikaw pa itong gumagawa ng eksena sa harap ng mga bisita natin. Nakakahaya ka. Gumuhit ang matinding pandidiri sa balat ni Soledad nang maramdaman ang init ng kamay ng asawa. Naramdaman niya ang pagnanasang itulak ito at isigaw sa buong opisina ang kawalang hiyaan nito. Ngunit sa halip na magalit, huminga siya ng malalim, itinago ang nag-aapoy na galit sa ilalim ng isang kalmadong mukha at pinilit na ng umiti. Pasensya na, Leandro. Medyo pagod lang siguro talaga ako sa dami ng inaasikaso nating mga papeles. Mahinahong sagot niya. Habang sa isip niya ay pinapatay na niya ang bawat kasinungalingan ng lalaking kaharap. Pagsapit ng hapon, nagdahilan si Soledad na may pupuntahang kliyente, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang maliit at siksikang legal aid clinic sa Maynila. Doon niya nakilala si Teresa, isang paralegal na may matapang na tindig, walang paligoy-ligoy magsalita, at may matalim na paningin na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinumang kaharap. Inilatag ni Soledad ang mga nakopya niyang dokumento, mula sa mga kaduda-dudang bank transfers hanggang sa peking kontrata ng pagsasangla ng lupa. Maingat na sinuri ni Teresa ang mga papel. Ang tapang ng asawa mo ang linaw ng forgery dito sa land title ng nanay mo. Pati itong mga transfers papunta sa dummy corporations, very sloppy. Akala niya yata wala kang alam sa pera at madali kang mauto. Prangkang puna ni Teresa habang patuloy sa pagbabasa. Ngunit nang makita ni Teresa ang buong pangalan ni Leandro, tumigil ang mga mata nito. Tinitigan niya ng matagal ang apel, Idong de los Reyes na nakaimprenta sa itaas ng pahina. Isang kakaiba at malalim na emosyon ang dumaan sa mukha ni Teresa. Tila ba may isang lumang sugat na biglang nasagi? De los Reyes. Pabulong nabasa ni Teresa, hindi inaalis ang paningin sa pangalan. Pamilyar ang apelidong ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang buuin ang kasong ito. Sisiguraduhin nating walang kawala ang asawa mo. Bumalik si Soledad sa gusali ng kumpanya nang mag-aagaw na ang dilim. Tahimik na ang buong palapag at tanging ang mga ilaw na lamang sa pasilyo ang nakabukas. Habang naglalakad siya palapit sa kanyang cubicle, nahagip ng kanyang paningin ang isang bulto ng tao na nagmamadaling naghahalongkat sa kanyang mga drawer.
Nang humakbang siya ng palapit upang magtago sa dilim, nakita niya si Isabel na nanginginig ang mga kamay habang palihim na kinukuha ang mga orihinal na kopya ng kanyang mga pribadong dokumento. Napahinto si Soledad, hindi makapaniwala sa nakikita. Ang walang tigil na pagnatnat ng paper shredder sa loob ng madilim na opisina ay tila umalingaw-ngaw, sumasabay sa tuluyang pagkadurog ng huling natitirang tiwala niya sa kanyang pamilya. Father, isang maliit na donasyon lang po ito para sa parokya. Alam niyo naman, the De Los Reyes family is always blessed ng Panginoon, kaya ibinabalik lang namin sa kanya ang mga biyaya. Ang boses ni Doña Consuelo ay matinis at puno ng pagmamalaki. Umaalingaw-ngaw sa buong patio ng kanilang lumang mansyon. May hawak itong malaking check na ipinapakita sa kura paroko, habang ang paligid ay puno ng mamahaling lechon, mga imported na alak at mga bisitang nakasuot ng naggagandahang alahas. Isa itong marang, yang piging ng pasasalamat, isang pista ng pagkukunyari na pinopunduhan ng perang ninanakaw mula sa pawis ni Soledad. Abang nagdiriwang ang buong angkan sa labas, si Soledad ay nasa madilim at mainit na bahagi ng kusina. Suot ang isang lumang bestida na may bahid ng mantika, tahimik siyang naghuhugas ng mga mamahaling baso at pinggan na ginamit ng mga bisita. Hindi siya inanyayahan bilang asawa ng tagapagmana. Naroon siya bilang isang libreng utusan. Narinig niya ang mga yabag ng matong sapatos ng kanyang biyenan palapit sa kusina, kasunod ang mga matang mapanghusga ng mga kumare nito. Huminto si Consuelo sa mismong pintuan, sinadya nitong lakasan ng boses upang marinig ng lahat. Ay naku mare, ayan ang manugang ko, tiyaga-tiyaga na lang kami ng anak ko. Hanggang ngayon, hindi man lang magbuntis, isang tuyot na lupa. Sayang lang ang ipinapakain ng pamilya namin dyan. Mabuti pa ang mga alaga kong aso at nakapagbigay pa ng mga tuta. Matalim at mapanghamak na wika ni Consuelo, sinundan ng mahihinang tawanan ng kanyang mga kasamahan. Ang bawat salita ay parang asidong ibinuhos sa sariwang sugat. Naalala ni Soledad ang gabing nakunan siya dahil sa sobrang pagod sa pag-aasika, ng mga utang ng kumpanya, isang sakit na hindi man lang ininda ni Leandro. Naramdaman niya ang matinding pag-it ng kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumapatak. Kumuha siya ng isang basahan. Pinunasan ni Soledad ang porsela ng pinggan hanggang sa kuminang ito. Sa makintab na ibabaw ng pinggan, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Walang luhang bumagsak. Tanging isang pares ng malamig, matalim at walang awang mga mata ang nakatitig pabalik sa kanya. Ang pinggan ay malinis na, kasing linis ng kanyang konsensya sa mga susunod niyang gagawin. Pag-alis ng mga bisita sa kusina, marahang inilapag ni Soledad ang kanyang telepo sa ibabaw ng kabinet na malapit sa bintana, eksakto kung saan nag-uusap si Consuelo at ang kapatid nitong tiyuhin ni Leandro. Nakabukas ang voice recorder ng telepo. Napasok na ba yung pera sa pangatlong account mo, kuya? Tanong ni Consuelo. Ang boses na yon ay malalim at seryoso, malayo sa malaanghel na tono nito kanina. Oh, Consuelo, pero hindi kaya makahalata ang asawa ni Leandro? Siyang nag-aayos na mga libro natin. Sagot ng matandang lalaki. Wala siyang alam at wala siyang karapatan. Tayo ang tunay na De Los Reyes. Utang na loob na niya na binigyan natin siya ng aplido. Ituloy mo lang ang paglipat ng pondo habang bulag pa ang babaeng yan. Habang tahimik na kinukuha ni Soledad ang telepon o upang isave ang ebidensya, nahagip ng kanyang paningin ang isa pang tagpo sa madilim na pasilyo. Nakasandal si Isabel sa pader, nanginginig at nakayuko habang pilit na dinuduro ni Consuelo ang balikat nito. Siguraduhin mong makukuha mo ang mga orihinal na papeles sa opisina ng Ate Soledad mo, Isabel. Kung hindi, ipapakita ko sa husgado na wala kang kakayahang buhayin ang anak mo at kukunin ko siya sa'yo. Baka gusto mong mabuksan ang lumang baul ko sa kwarto at lumabas ang matagal na nating inililihim? Pagbabanta ni Consuelo, puno ng kamandag.
Isang lumang baul sa kwarto. Kumunot ang no ni Soledad. Anong maitim na sekreto ang itinatago ng matanda sa loob ng baul na yon para maging sunod-sunuran si Isabel na parang aso? Bumalik siya sa bulwagan, bit-bit ang isang tray ng malalamig na inumin. Sa kalagitnaan ng tawanan at musika, biglang tumahimik ang isang bahagi ng kwarto. Pumasok ang isang babaeng bisita. Bata, may mapupulang labi at malambing na ngumiti kay Leandro bago ito humalik sa pisngi ng niyang asawa. Ito ang babaeng nakita niya sa kondo kagabi. Ang babaeng, sinabihan ni Leandro na bisita lamang, ngunit nag-iwan ng pamilyar na pabango. Ngunit hindi ang halik ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Soledad. Tinitigan niya ang leeg ng babae. Kumikinang sa ilalim ng malaking chandelier ang isang kwintas na gawa sa mamahaling diamante. Ito ang eksaktong kwintas na nabili gamit ang credit card ni Soledad noong isang linggo. Isang transaksyon na sinabi ni Leandro na ginamit niya para bumili ng regalo para sa isang importanteng kliyente. Ang kislap ng diamante sa leeg ng ibang babae ay naghuhumiyaw ng kataksilan. Ang bigat ng pagod sa mga balikat ni Soledad ay tila isang angklang humihila sa kanya pababa sa kailaliman ng dagat. Matapos makatakas sa mapang-aping piging ng mga De Los Reyes, dinala siya ng kanyang mga paa palayo sa mundong puno ng kaplastikan. Pumarada ang kanyang sasakyan sa harap ng bahay Kalinga, isang tahimik na ampunan at kanlungan para sa mga inabandonang kababaihan. Dito niya balak ipangalan ang kondo na pilit inaangkin ni Leandro, isang huling hakbang upang masigurong walang makukuha ang mga gahaman. Naglakad siya patungo sa likod ng pasilidad, kung saan matatagpuan ang isang malawak na harden. Ang hangin ay may amoy ng sariwang lupa at mga bagong tubong halaman, isang halimuyak na nagbigay ng panandaliang kaluwagan sa kanyang naninikip na dibdib. Sa gitna ng mga tanim, may isang lalaking nakatalikod. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt na basa ng pawis at maong na puno ng alikabok. May hawak itong maliit na pala. Maingat na inililipat ang isang usbong ng rosas sa mas malaking paso. Nang maramdaman nito ang presensya ni Soledad, lumingon ang lalaki. Isang pares ng kalmado at malalalim na mga mata ang sumalubong sa kanya. Miss, baka mabaon sa putik ang takong mo. Medyo basa pa ang lupa dahil sa pandilig. Malumanay na bati ng lalaki na may kasamang ngiting, hindi pilit at hindi mapanghusga. Dun lamang napansin ni Soledad ang kirot sa kanyang paanan. Ang murang sapatos na buong araw niyang suot ay tuluyan ng sumuko. Dumudugo na ang likuran ng kanyang sakong, namumula at nakalabas ang sariwang sugat. Bahagya siyang napadaing, isang tunog ng kahinaan na matagal na niyang pinipipil. Mabilis na tumayo ang lalaki, pinapagpag ang mga kamay nitong puno ng lupa. I'm Gabriel. Architect ako ng bagong building ng shelter, pero kapag weekend, hardinero nila ako. Pagpapakilala nito habang inaalalayan si Soledad gamit ang siko nito patungo sa isang upuang gawa sa kawayan, sinisiguradong hindi madudumihan ang damit ng babae. Walang tanong kung bakit siya naroon. Walang usisa kung bakit tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Ang tahimik na presensya ni Gabriel ay isang malaking kaibahan sa maingay at mapanumbat na mundo ng kanyang asawa. Umalis ito sandali at bumalik na may dalang maliit na first aid kit at isang basong tsaa na umuusok pa. You don't have to explain anything, just breathe, mahinang sabi ni Gabriel. Ibinigay nito sa kanya ang isang malinis na band-aid. Ako na sana ang maglalagay, pero alam kong kaya mo. Mukha kang babaeng sanay gamutin ang sariling sugat. Napatingin si Soledad sa lalaki. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Sa bahay ng mga De Los Reyes, lagi siyang sinasabihang walang kwenta at umaasa lamang sa kanila. Ngunit sa harap ng estrangerong ito, nakita ang kanyang katatagan. Ipinatong ni Gabriel ang mainit na baso ng tsa sa malamig na palad ni Soledad.
Ang init nito ay dahan-dahang gumapang sa kanyang namamanhid na mga daliri, unti-unting tinutunaw ang yelong bumalot sa kanyang puso mula pa kagabi. Tinitigan siya ni Gabriel ng may malalim na respeto, walang halong awa, walang hinihinging utang na loob. Isang dalisay na pag-aaruga na matagal na niyang nakalimutan kung paano maramdaman. Habang humihigop ng tsa, hindi maiwasan ni Soledad na magtaka. Bakit narito ang isang lalaking tulad niya? Sa likod ng kanyang maaliwalas na mukha at propesyon, anong lalim ng kwento ang itinatago ng kanyang mga mata upang piliin niyang maglingkod sa mga taong nawalan ng tahanan? Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay binasag ng realidad. Umilaw ang screen ng telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at tinitigan ang mensaheng lumabas mula sa bangko. Good day! Your business loan application using the Pampanga property as collateral has been fully approved. Funds will be released within 24 hours. Bumilis ang tibok ng puso ni Soledad. Gumalaw na ang mga pekeng papeles. Hahawakan na ni Leandro ang perang ninakaw nito mula sa alaala ng kanyang ina. Tinitigan ni Soledad ang mainit na singaw ng tsa na unti-unting lumalamig sa hangin, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay. Tapos ng oras ng pagpapahinga, nagsisimula na ang tunay na unos. Hinarap ni Soledad si Isabel sa isang sulok ng fire exit ng gusali ng kumpanya. Ang malamig at madilim na espasyo ay tila sadyang ginawa para sa mga sikretong pilit ibinabaon. Ate, maniwala ka? Hindi ko ginustong pakialaman ng desk mo. Nanginginig ang buong katawan ni Isabel habang nakasandal sa malamig na pader. Ang mga luha ay nag-unahang bumagsak sa kanyang maputlang pisingi. Tinitigan siya ni Soledad. Hindi gumagalaw ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Binuhay kita, Isabel. Pinag-aral kita ng nursing nung tinapon ka ng asawa mo. Binigyan ko ng bubong ang anak mo. At ngayon, nananakawin mo ang mga dokumento na magliligtas sana sa akin mula sa pamilya mo? Tinakot ako ni Mama! Umiyak na sagot ni Isabel. Pilit na inaabot ang kamay ni Soledad, ngunit mabilis itong umiwas. Kukunin daw niya ang anak ko kung hindi ko ibibigay kay kuya ang mga files mo. Ate, natatakot ako. Wala akong pera para lumaban sa kanila. Utang na loob. Maawa ka sa anak ko. Isang mapait na pagtanggap ang dumaan sa dibdib ni Soledad. Wala siyang kakampi sa pamilyang iyon, kundi ang kanyang sarili. Ang salitang utang na loob ay patuloy na nagiging kadena na pumupulupot sa kanilang mga leeg. Mula sa bulsa ng kanyang blazer, kinuha ni Soledad ang isang maliit na litrato. Ito ang larawan nila ni Isabel nung araw ng graduation nito, kung saan siya pa ang nakabit ng medalya sa dalaga dahil wala ang ina nitong si Consuelo. Tiningnan ito ni Soledad ng ilang segundo bago niya dahan-dahang pinunit ito sa gitna. Ang mga piraso ay nahulog sa sementadong sahig, kasama ang huling patak ng awa niya sa kanyang hipag. Pumili ka ng tamang panig, Isabel, dahil oras na bumagsak ang pamilyang ito, wala na akong sasaluhin. Malamig na banta ni Soledad bago niya tinalikuran ang humahagulgol na babae. Kinabukasan sa loob ng maliit na opisina ni Teresa, isang napakalaking katotohanan ang bumulaga kay Soledad. Nakalatag sa ibabaw ng mesa ang isang kopya ng master ledger na nakuha ni Teresa mula sa mga nakabaong record ng bangko na nag-uugnay sa mga dummy corporations. Hindi lang si Leandro ang nagnanakaw, Soledad. Seryosong wika ni Teresa, itinuturo ang mga patong-patong na transaksyon na nagsimula pa nung buhay pa ang ama ni Leandro. Si Consuelo ang utak ng lahat. 15 taon na niyang inuubos ang pondo ng sarili nilang kumpanya at sinisisi ang pagkalugi sa kung kani-kanino. Ginamit ka lang nila para maging tagasalo ng mga utang na sila rin ang gumawa. Nanikip ang dibdib ni Soledad. Ang lahat ng sakripisyo, ang luhang ibinuhos, at ang sanggol na nawala sa kanyang sinapupunan dahil sa pag-aayos ng mga problemang pinansyal na yon, lahat ay isang malaking laro na pinagplanuhan ng kanyang biyenan.
Mabilis na inayos ni Teresa ang mga papeles. Ipapasa ko na ito sa SEC at sa media. Pababagsakin natin sila ngayon din bago pa nila makuha ang loan sa lupa ng nanay mo. Ngunit pinigilan ni Soledad ang kamay ni Teresa. Ang paghawak niya ay mahigpit, nagtataglay ng nakakapasong lamig. Huwag! Hindi tayo pwedeng magmadali. Kung ilalabas natin ito ngayon, gagamitin ni Leandro ang pera at koneksyon niya para baliktarin ang kwento. Kailangan natin silang bigyan ng sapat na lubid para magbigti sa sarili nilang kasinungalingan. Sumunod si Teresa. Ngunit nang lumabas si Soledad sa kwarto para kumuha ng kape, narinig niya ang mahinang tinig ng paralegal mula sa siwang ng pinto. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Yes, nakuha ko na ang tiwala niya. Ipapabagsak natin ang mga De Los Reyes gaya ng pangako ko. Konting tiis na lang, makukuha rin natin ang nararapat sa atin. Bulong ni Teresa. Ang tono ay may halong sabik at lihim na galit. Kumanot ang no ni Soledad. Sino ang kausap ni Teresa? Bakit parang may personal itong motibo sa pagbagsak ng kanyang mga in-laws? Ngunit wala siyang oras upang pagdudahan ito ngayon. Kailangan niyang makuha ang encrypted hard drive na itinago niya sa kanyang opisina. Ang bitag na naglalaman ng mga peking code na sadyang ginawa niya upang patunayan ang pandaraya ni Leandro at baliktarin ito kapag iniharap na sa husgado. Bumalik siya sa gusali ng kumpanya ng gabing iyon, maingat na naglakad patungo sa madilim na bahagi ng kanyang kwarto kung nasaan ang nakatagong vault sa likod ng isang lumang painting. Inabot niya ang lock upang ipasok sana ang password. Ngunit napahinto ang kanyang paghinga. Nakawangwang ang pinto ng vault. Nanlaki ang mga mata ni Soledad nang mapagtantong walang laman ng loob. Nawawala ang encrypted hard drive. Tanging ang malamig na bakal ng bukas na vault ang sumalubong sa kanyang nanging inig na mga kamay. Walang ibang nakakaalam ng password ng kanyang opisina kundi ang mga taong pinakatiwalaan niya ng lubos. Nang makita niya si Isabel na nakatungo sa labas ng boardroom kinabukasan, hawak ang panginginig ng sariling mga kamay at mugto ang mga mata. Nakuha na ni Soledad ang sagot. Hindi na niya kailangan ng anumang imbestigasyon. Lumapit siya sa kanyang hipag. Ang mga hakbang ay walang tunog. Ang mga mata ay walang anumang bakas ng init. Ibinigay mo kay Leandro ang hard drive. Tahimik, ngunit nakakapasong pahayag ni Soledad. Napahahulgol si Isabel, pilit na umiiwas ng tingin habang nakasandal sa malamig na pader. Ate, patawarin mo ako! Tinakot ako ni Kuya na kukunin niya ang kustude. Yan ang anak ko kapag hindi ko ginawa ang gusto nila. Isa siyang halimaw, ate. Wala akong laban sa pamilyang ito. Walang nagbago sa ekspresyon ni Soledad. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang itinuring na kadugo ng may purong pandidiri. Binuhay kita, Isabel, pero ikaw mismo ang nagbaon sa akin sa hukay. Huwag mo na akong tatawaging ate. Bago pa man makasagot si Isabel, bumukas ng malakas ang malalaking pinto ng boardroom. Lumabas si Leandro, umaapaw sa kayabangan ang bawat hakbang, kasunod ang ilang internal auditors ng kumpanya at si Doña Consuelo na may hawak na rosaryo. Mabilis na nagtipo ng mga empleyado sa pasilyo, na akit sa nagbabadyang iskandalo. Soledad, I can't believe this, panimula ni Leandro. Inaayos ang kanyang kurbata upang magmukhang pormal at nasaktan. Matagal ko nang napapansin na may nawawalang pondo, pero ipinikit ko ang mga mata ko dahil asawa kita. Pero itong hard drive na mismong kapatid ko ang nakakita sa opisina mo? Proof ito na nililimas mo ang pera ng pamilya namin para pundohan ng isang walang kwentang lalaki na ginagawa mong kabit. Umugong ang bulungan sa buong palapag. Ginamit ni Leandro ang pagpunta niya sa bahay Kalinga at ang pagkikita nila ni Gabriel upang baluktutin ang katotohanan. Sa pamamagitan ng peking ebidensya, ginawa siyang magnanakaw at taksil sa iisang iglap. Ang lalaking sumira sa kanilang sumpaan ay nagaanyong biktima sa harap ng karamihan. Pumunta sa unahan si Consuelo.
Umaarte itong nanghihina, pilit na pinatutulo ang luha sa harap ng mga empleyado habang itinaas ang hawak na rosaryo. Pinakain kita, dinamitan at tinanggap sa pamamahay ko, kahit wala kang kwentang babae. Tapos ito ang igaganti mo? Linta! Ahas na kinup ko! Kasabay ng huling salita, mabilis na umikas ang kamay ng matanda at dumapo ng napakalakas sa pisngi ni Soledad. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang leeg. Nalasahan ni Soledad ang alat ng sariling dugo mula sa pumutok niyang labi. Ngunit hindi siya napayuko. Wala ni isang patak ng luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Unti-unti, ibinalik niya ang kanyang paningin kay Consuelo. Tinitigan niya ang matanda ng tuwid sa mga mata, isang malamig, patay, at nakakakilabot na titig. Tiningnan niya ang kanyang biyenan na parang isang patay na insyekto na nakadikit sa sapatos, isang basurang hindi karapat-dapat iyakan. Ang mapagmataas na mukha ni Consuelo ay biglang namutla. Kusang umaatras ang mga paa nito dahil sa kilabot na bumalot sa kanyang dibdib mula sa katahimikan ng kanyang manugang. Nanatiling tahimik si Soledad dahil sa isang sikretong tanging siya lamang ang nakakaalam. Napansin kaya ni Leandro na ang ninakaw nitong hard drive ay naglalaman ng kakaibang pagkakasunod-sunod na mga numero o tuluyan na itong nabulag ng sariling kayabangan para makita ang patibong na hinihintay lamang sumabog. Binasag ng mga mabibigat na yabag ang tensyon sa silid. Humiwalay ang kumpol ng mga empleyado upang magbigay daan sa 3 unipormadong pulis. Hawak ng nangungunang opisyal ang isang opisyal na dokumento. Soledad Villacorta, may warrant of arrest po kami para sa inyo sa kasong qualified theft at falsification of public documents. Sumama po kayo sa amin ng maayos. Hindi lumaban si Soledad. Inilahad niya ang kanyang mga kamay. Ang likod ay tuwid na tuwid at ang baba ay nakataas habang isinusuot sa kanya ang malamig na posas. Ang kalansing ng bakal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, isang musika ng pagbagsak na nagbukas ng mas madilim na kabanata ng kanyang buhay. Mga kapetit, tingnan niyo kung sino ang inaaresto ngayon. Ang paborito ninyong executive na akala mo kung sino malinis at sobrang bait. Huli sa akto ang pagnanakaw sa pamilya ng sarili niyang asawa. Nakakaloka. Shocked ang buong barangay. Ang boses ni Charing, ang pinakatsismusang kapitbahay at taga pamagitan ng mga balita sa tiyungkumang yon, ay umaalingaw-ngaw sa labas ng gusali habang nakataas ang kanyang smartphone. Nakatutok ang kamera sa mukha ni Soledad habang inaalalayan siya ng mga pulis patungo sa nakaparadang sasakyan. Nag-iiwan ang kanyang bawat hakbang ng ingay ng panggigigil mula sa mga taong nanonood. Ngunit hindi man nang pinalikod ni Soledad ang kanyang ulo, nanatiling nakataas ang kanyang baba. Lumapit si Doña Consuelo sa harap ng kamera ni Charing, pilit na pinatutulo ang luha at ipinapakita ang hawak na panyo upang magmukhang biktima. Diyos ko, patawarin nawa siya ng Panginoon. Umiiyak na pahayag ni Consuelo sa livestream, kinagamit ang boses na puno ng pagdurusa. Tinanggap namin siya na parang tunay na anak. Binigyan ng magandang buhay at ibinigay ang lahat. Pero ahas pala ang kinupkup namin. Nananawagan ako sa publiko, huwag kayong magtiwala sa babaeng yan. Winalang hiya niya ang pamilya namin. Walang imik si Soledad habang isinara ng pulis ang pintuan ng sasakyan. Sa loob ng presinto, ang amoy ng lumang papel, pawis at amag ay yumakap sa malamig na silid interogasyon. Ilang oras siyang pinagtanungan ng mga investigador tungkol sa mga dokumentong iniharap ni Leandro. Ngunit tanging isang linya ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang mga labi. Haharapin ko ang lahat ng ito sa korte kasama ang aking abogado. Dinala siya sa isang maliit at madilim na selda. Ang malamig na semento at ang amoy ng kalawang sa mga rehas ay hindi sapat upang basagin ang kanyang katahimikan. Umupo si Soledad sa isang lumang bangkong kahoy.
Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang gusot na palda, pinagbag ang alikabok sa kanyang damit, at umupo ng tuwid ang likod. Kahit nakakulong sa likod ng mga bakal na rehas, ang kanyang tindig ay parang isang rey nang naghihintay lamang ng kanyang koronasyon, hindi isang talunang mahirap. Nampayagan siyang gumawa ng isang tawag, mabilis niyang itinipa ang numero ni Teresa. Ngunit isang otomatikong boses lamang ng babae ang sumagot sa kabilang linya na nagsasabing hindi maabot ang numero nito. Nasaan si Teresa? Bakit sa eksaktong sandali na kailangan siya ni Soledad ay bigla siyang naglaho na parang bula? May kinalaman ba ito sa lihim na tawag na narinig niya nung isang araw? Lumipas ang mga oras at dumating ang kalagitnaan ng gabi. Ang dilim sa labas ay sinabayan ng malakas na buhos ng ulan na humahampas sa mga bintana ng presinto. Isang pulis ang lumapit sa kanyang selda. Ang mga susi ay kumakalansing sa kamay nito habang binubuksan ang pinto. Soledad Villacorta! Lumpabas ka na dyan! May nagbayad na ng piyansa mo! Malamig na utos ng pulis. Napatigil si Soledad. Paano siya magkakaroon ng piyansa kung nakatago ang kanyang sariling pera at hindi sumasagot ang kanyang abogado? Mabagal ang kanyang mga hakbang patungo sa labasan ng presinto. Pagbukas ng pinto ng gusali, sinalubong siya ng malamig na hangin at ang malakas na ingay ng patak ng ulan sa kalsada. Sa gitna ng kadiliman at buhos ng tubig, may isang matangkad na lalaking nakatayo sa tabi ng sasakyan. Hawak nito ang isang malaking itim na payong. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya na may malalim na pag-aalala at walang limita siyang pagmamahal. Si Gabriel. Ang bawat patak ng ulan na pumapatak sa itim na payong ay tila nagbabadya ng pani bagong simula sa gitna ng unos. Lumapit si Gabriel habang hawak ang itim na payong. Sinisiguradong ang buong gilid nito ay nakatapat kay Soledad upang hindi ito mabasa. Hindi niya pinansin ang sarili niyang balikat na tuluyan ng nabasa ng malakas na buhos ng ulan. Dinala niya si Soledad patungo sa nakaparadang sasakyan, binuksan ang pintuan at pinalabas ang mainit na hangin mula sa loob. Pumasok si Soledad nang walang kaimik-imik. Ang lamig ng bakal na posas kanina ay parang nakatatak pa rin sa kanyang mga pulso. Nang makapasok si Gabriel sa kabilang pintuan, mabilis nitong kinuha ang isang malinis at tuyong tuwalya sa likod at inabot sa kanya. Inilipat din nito ang aircon sa pampainit upang mawala ang panging inig ng kanyang katawan. Walang tanong na umalpas sa mga labi ng lalaki. Walang usisa kung bakit siya nanggaling sa loob ng selda at walang panghuhusga sa kanyang kinalalagyan. Magpatuyo ka muna, Soledad. Ligtas ka na rito. Mahinahong wika ni Gabriel. Ang boses ay parang isang maaliwalas na awitin sa gitna ng unos. Doon tuluyang bumigay ang pader na ilang buwang itinayo ni Soledad sa kanyang dibdib. Ang babaeng hindi umiyak ng alisin sa sariling bahay, ang babaeng hindi lumuha ng sampalin sa harap ng maraming tao, at ang babaeng nanatiling matatag habang pinoposes ng mga pulis, ay biglang nawala ng lakas. Ang unang patak ng luha ay gumulong sa kanyang maputlang pisngi. Kasunod ang isang tahimik na paghagulgol na nagmula sa kailaliman ng kanyang nasaktang kaluluwa. Pumuhos ang lahat ng sakit, ang pagod sa pagiging martir at ang matinding pakiramdam ng pagkakanulo. Hindi siya ginipit ni Gabriel. Hindi ito nagtanong ng kahit ano. Sa halip na magsalita, marahang ipinatong ni Gabriel ang kanyang mainit at malaking palad sa nanginginig gram ni Soledad. Isang siksik at ligtas na paghawak na hindi nagmamay-ari kundi nagbibigay ng lakas. Sige lang, Soledad. Iiyak mo lang ang lahat ng yan. Huminga ka. Nandito lang ako. Pabulong na dagdag ng lalaki. Sa loob ng maraming taon, si Soledad ang laging nagpapakakatatag para sa iba. Siya ang gumagamot sa mga utang ni Leandro. Siya ang nag-aalaga sa biyenan. At siya ang umaayos sa pamilya. Ngunit sa gabing iyon, sa loob ng tahimik na sasakyan habang humahampas ang ulan sa salamin, may isang taong humawak sa kanya upang hindi siya tuluyang mabasag.
Nang kumalma ang kanyang pag-iyak dahil sa labis na pagkapagod, dahan-dahang isinandal ni Soledad ang kanyang ulo sa bintana ng sasakyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Naramdaman ang mabigat na antok na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pinagmasdan siya ni Gabriel nang may malalim na respeto at paghanga sa kanyang katatagan bago dahan-dahang kinuha ang sarili nitong jacket upang ikot sa balikat ng babae. Habang nakahinto ang sasakyan sa isang traffic light, nahagip ng paningin ni Soledad bago siya tuluyang makatutog ang isang makapal na brown envelope na nakapatong sa dashboard. May opisyal na tatak ito ng isang kilalang law firm, ngunit hindi yon binanggit ni Gabriel. Anong mga papel ang nakatago sa loob ng envelope na yon? Ibinaba siya ni Gabriel sa isang ligtas at tahimik na apartment na pagmamayari ng shelter. Magpahinga ka na. Bukas, ipagpapatuloy natin ang laban. Pili nito bago nagpaalam. Pagpasok ni Soledad sa silid, pinalitan niya ang kanyang basang damit at binuksan ang kanyang personal na laptop na nakatago sa kanyang bag. Umilaw ang screen sa gitna ng kadiliman. Isang pulang babala mula sa kanyang email ang biglang lumitaw sa screen. Ang nakatagong program sa encrypted hard drive na ninakaw ni Leandro ay nag-activate na. Pinasok na ng kanyang asawa ang mga peking code sa system ng bangko upang ilipat ang pondo ng kumpanya. Kumagat na ang mga gahaman sa kanyang pain. Tinitigan ni Soledad ang pulang ilaw ng notification na kumikislap sa dilim ng silid, habang ang isang malamig na ngiti ng pagbawi ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Sinundan ni Soledad ang kakaunting bakas na naiwan ni Teresa. Natagpuan niya ang paraliga sa isang tahimik at lumang sementeryo sa Maynala, nakatayo sa harap ng malaking nicho ng pamilya de los Reyes, sa mismong puntod ni Don Benigno, ang namatay na ama ni Leandro. Malamig ang hangin at basag ang sinat ng araw sa pagitan ng mga punong nagdadalamhati. Alam kong darating ka. Walang lingon-lingong wika ni Teresa habang inilalagay ang isang puting bulaklak sa ibabaw ng marmol. Lumapit si Soledad. Ang mga mata ay nakatitig sa puntod bago lumipat sa mukha ng babae. Dahil dun pa lang sa opisina, nung tinitigan mo ang apelidong de los Reyes, nalaman kong hindi lang ito simpleng trabaho para sa'yo. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Teresa. Iniharap niya ang kanyang mukha kay Soledad, puno ng lason at lumang galit ang kanyang mga mata. Anak ako sa labas ni Don Benigno, pag-amin ni Teresa. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang nanay ko ang dating accountant ng kumpanya. Nung malaman ni Consuelo ang tungkol sa akin, pinalabas niyang magnanakaw ang nanay ko, itinapon sa kalsada at hinayaang mamatay sa sakit at kahirapan. Binuo ko ang buhay ko para lang sa isang bagay, ang ilubog sa impyerno ang pamilyang yan. Natahimik si Soledad habang naririnig ang katotohanan. Inilabas ko ang mga papeles mo. Itinago ko ang orihinal na notebook ng ama ko na nagpapatunay sa mga pagnanakaw ni Consuelo. At pinalala ko ang gulo dahil ginamit kita. Patuloy ni Teresa. Ang boses ay puno ng hamon. Akala mo ba mabait akong tao, Soledad? Ginawa kitang kasangkapan para masunog ang pamilya de los Reyes. Sa halip na magalit o manumbat, nanatiling kalmado si Soledad. Sa gitna ng malamig na sementeryo, pinagmasdan niya ang babaeng nasa kanyang harap. Nakita niya ang sarili kay Teresa, dalawang babaeng nawala ng lahat dahil sa kasakiman at kalupitan ng iisang pamilya. Ito ang kanilang golden moment. Nagkatitigan ng dalawang babaeng, dinurog ng iisang halimaw. Walang tiwala sa pagitan nila. Ngunit may isang malalim at tahimik na paggalang na nabuo mula sa kani-kanilang mga sugat. Hindi ako galit sa iyo, Teresa. Mahinahong wika ni Soledad. Dahil pareho lang tayong naghahanap ng katarungan. Pero kung gagamitin mo ang galit mo sa maling paraan, magiging katulad ka rin ni Consuelo. Lumapit pa si Soledad at inilahad ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang notebook ng ama mo sa board meeting bukas. Ibibigay ko sa iyo ang opisyal na pagkilala at apelidong ipinagkait sa iyo at sa nanay mo.
Hindi lang natin sila ipapahiya. Sisiguraduhin nating makukuha mo ang karapatan mo ng may dignidad. Napatingin si Teresa sa inilalahat na kamay ni Soledad. Kumislap ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Papayag ba siyang ipagkatiwala ang nag-iisang alas na itinago niya sa loob ng maraming taon? Bago pa man makasagot si Teresa, biglang umilaw at nanginginig ang telepono sa bulsa ni Soledad. Ang pangalan ni Leandro ang lumitaw sa screen. Sinagot ito ni Soledad at inilagay sa speakerphone. "Soledad! Mukhang nakahanap ka na magpipiyansa sa'yo, ah?" Maririnig ang maingay at waring nakainom na boses ni Leandro mula sa kabilang linya, puno ng kayabangan. "Pero huli ka na! Nagpatawag ako ng emergency board meeting bukas ng umaga, kasama ang buong media at mga mamamahayag. Opisyal ka na naming tatanggalin sa kumpanya at ilalabas sa TV ang kaso mong qualified theft. Mag-enjoy ka sa huling gabi na kalayaan mo, dahil bukas ipapakulong na kita ng tuluyan." Mula sa kabilang linya, bago pa man patayin ni Leandro ang tawag, sumilip ang matinis at maingay na feedback ng mikropono na sinusubukan para sa malaking press conference bukas. Tinitigan ni Soledad ang telepono habang si Teresa ay higit na humigpit ang hawak sa kanyang bag kung saan nakatago ang kwaderno ng katotohanan. Bago sumikat ang araw sa araw ng paghuhukom, nagtungo si Soledad sa isang butik. Isang bagong puting blazer at slacks ang kanyang pinili. Isang kasuotang walang bahid ng lumang dumi ng pamilya de los Reyes. Isang blusa ng isang mandirigma. Inayos niya ang kanyang buhok, pinutol ang mga tuyong dulo nito, at inilagay sa kanyang leeg ang isang manipis na pilak na kwintas. Nakasabit dito ang isang napakaliit na silver flash drive na parang isang mamahaling palawit. Ano ang nilalaman ng maliit na memory drive na ito na itinaya niya ang kanyang buong buhay? Bago pumasok sa yungib ng mga leon, dumaan muna si Soledad sa bahay Kalinga. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno sa hardin, nakatayo si Gabriel habang nakatitig sa mga nakalatag na blueprint ng bagong gusali. Iniharap ni Soledad ang opisyal na deed of donation. Sa pamamagitan ng kanyang pirma sa papel na ito, formal na niyang itinu-turn over ang kanyang condo unit sa shelter ng mga inabandonang ina. Wala na siyang babalikan sa kanyang nakaraan. Pinuto na niya ang huling tali. Ngunit habang ibinababa niya ang ballpen, hindi maitatago ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang takot at kaba sa nalalapit na malaking laban ay gumagapang pa rin sa kanyang mga ugat. Napansin niyo ni Gabriel. Walang alinlangan na inabot ng lalaki ang kanyang nanginginig na kamay. Inilagay ni Gabriel ang kanyang dalawang malalaking palad sa ibabaw ng mga daliri ni Soledad. Pinalilibutan ito ng nakagiginhawang init. "Nandito lang ako pagkatapos ng lahat ng ito, Soledad." Pabulong, ngunit buong tapat na wika ni Gabriel habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Hindi ka na mag-isa. Lalabas ka sa pintuang yon na malaya." Isang tahimik na kuryente ng lakas at pag-asa ang dumaloy sa dibdib ni Soledad. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng unos. Marahang inangat ni Gabriel ang kanyang libreng kamay at inilagay ang isang ligaw na hibla ng buhok sa likod ng tainga ni Soledad, bago marahang hinaplos ang kanyang buhok ng may matinding pagmamahal at respeto. Isang pangako na walang hininging kapalit. Bit-bit ang init ng pangakong iyon. Tumuntong si Soledad sa gusali ng De Los Reyes Enterprises. Ang executive floor ay puno ng mga tao, mga miyembro ng Board of Directors, ilang kilalang tao mula sa parokya, at ang mga imbitadong mamamahayag na may dalang malalaking kamera. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Consuelo na nakaitim na damit, kasama ang kura paroko ng parokya, at si Leandro na nakatayo ng buong pagmamayabang. Bumukas ang bakal na pinto ng elevator. Nang makita ng lahat si Soledad, natigil ang mga bulungan. Mabilis na lumapit si Consuelo kasama ang pare. Hawak ang isang nakagagawang sulat ng pag-amin o confession paper.
Lumuhod ka at lumagda rito sa harap ng Father, Soledad? Maawain, ngunit mapanuyang utos ni Consuelo sa harap ng mga kamera. Aaminin mo ang lahat ng pagnanakaw mo at papatawarin ka ng pamilya sa harap ng Diyos para hindi ka na makulong. Hindi kumurap si Soledad. Diretso ang kanyang tingin. Nakataas ang baba at walang anumang bakas ng takot sa kanyang muka habang lumalabas sa elevator. Ang malakas at matatag na tunog ng kanyang takong sa marble na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong palapag, na para bang mga tambol ng isang malaking digmaan. Puno ang malaking boardroom ng De Los Reyes Enterprises. Sa ibabaw ng mahabang mesang gawa sa mahagani, nakaupo ang mga miyembro ng Board of Directors. Sa gilid ay ang mga mamamahayag na nakatutok ang mga kamera kasama ang mga kamag-anak ni Leandro na nakatitig kay Soledad ng may matinding panggigigil at panginginsulto. Pumunta si Leandro sa podium ng may kumpiyansa at kayabangan. Ibinukas niya ang projector at ipinost sa malaking screen ang mga dokumentong kinuha nito mula sa ninakaw na hard drive. Members of the board, ladies and gentlemen of the press, panimula ni Leandro, pilit na ginagawang malungkot ang kanyang boses upang magmukhang biktima. Napakasakit para sa akin na ipakita ito. Pero narito ang ebidensya. Ang mga bank transfers mula sa pondo ng aming kumpanya patungo sa personal na account ni Soledad, kasama ang mga pekeng dokumento ng lupa na pilit niyang isinangla. Sumunod na, tumayo si Doña Consuelo. Nakahawak ito sa braso ng kura paroko habang nagpapahid ng mga pekeng luha gamit ang isang puting panyo. Diyos ko, patawarin mo siya. Umiiyak na pahayag ni Consuelo sa harap ng mga kamera. 5 taon namin siyang minahal at tinanggap sa aming pamilya. Hindi namin gustong makulong siya. Kung aamin lang si Soledad sa kanyang mga kasalanan ngayon at ibabalik ang perang ninakaw niya, nakahanda kaming magpatawad bilang mabuting Kristiyano. Napakawalang hiya! Magnanakaw! Sigaw ng isang kamag-anak mula sa likod. Nagtama ang tingin ng chairman ng board kay Soledad. Miss Villacorta, ano ang masasabi mo sa iyong depensa bago pormal na botohan ng board ang iyong pagkakatanggal at ang pagpapatuloy ng kasong kriminal laban sa iyo? Ikot ang mga mata ng lahat sa dulo ng mesa kung saan nakaupo si Soledad. Tingnan niyo siya! Walang maipagtanggol sa sarili dahil huling-huli na siyang magnanakaw. Dagdag pa ni Leandro, nakaturo ang daliri sa asawa. Ngunit hindi kumurap si Soledad. Hindi man lang nagbago ang kulay ng kanyang muka. Sa gitna ng mga paratang at sigawan, dahan-dahan niyang inabot ang porcelain na tasa ng mainit na kape sa kanyang harap. Kinuha niya ito, inilapit sa kanyang mga labi, at dahan-dahang humigop ng may labis na kaswalat at dignidad. Ang kanyang mga mata, na nakatitig sa ibabaw ng tasa, ay malamig at may pahiwatig ng lihim na aliw. Nagtataka ang ilan sa mga miyembro ng board, bakit napakakalmado ng babaeng ito? Bakit pinapabayaan lang niya silang magsalita at ipahiya siya ng walang laban? Inilapag ni Soledad ang tasa sa ibabaw ng mesa nang walang ginagawang ingay. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang balikat ng kanyang puting blazer at inabot ang maliit na silver flash drive na nakasabit sa kanyang kwintas. Tinanggal niya ito mula sa kadena. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid, diretsong lumapit sa podium kung saan nakatayo si Leandro. Walang takot na tinanggal ni Soledad ang flash drive ni Leandro mula sa laptop at isinaksak ang kanyang sariling silver drive. Tinitigan niya si Leandro ng tuwid sa mga mata, isang malamig na titig na nagpatahimik sa buong silid. Tapos na ba kayo? Mahinang tanong ni Soledad sa isang boses na kasing talim ng gupit ng Chris. Ako naman. Ang banayad, ngunit nakabibingiling pagliwanag ng projector ay muling kumalat sa gitna ng kadiliman ng silid habang nagsisimulang lumabas ang mga bagong larawan sa malaking screen. Ang hard drive na ipinagmamayabang ni Leandro ay isang decoy na sadyang ginawa ko at nilagyan ng audit log tracking system. Malamig at malinaw na, pahayag ni Soledad,
Ang boses ay dumadagundong sa buong silid. Lumabas sa malaking screen ang mga digital timestamps mula sa mismong bangko. Ang mga numerong nakikita nyo sa screen ay nagpapatunay na ang mga peking transfer codes ay pinalitan at in-upload mula sa mismong IP address ng personal na laptop ni Leandro, 3 oras pagkatapos niyang nakawin ang drive mula sa vault ko. Namutla si Leandro. Nagsimulang umugong ang kaguluhan sa mga miyembro ng board. Lies! Nagsisinungaling siya! Inayos niya ang system na yan! Galit na sigaw ni Leandro, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Bago pa man makapagsalita si Leandro, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Teresa, nakasuot ng pormal na damit at may hawak na isang lumang kwadernong balat. Inihagis niya ito ng malakas sa ibabaw ng mesang mahagani. Ako si Teresa de los Reyes, ang kinikilalang anak sa labas ng namatay na si Don Benigno. Matapang na pahayag ni Teresa sa harap ng mga camera. At yan ang orihinal na notebook ng ama ko. Dito nakasulat ang 15 taong pagnanakaw ni Doña Consuelo sa pondo ng kumpanya at pati na sa mga donasyon sa parokya para pondohan ang mga dummy corporations ng pamilya niya. Pinalitan ni Soledad ang slide sa screen at pinindot ang audio player. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malinaw na boses ni Consuelo mula sa recording nung araw ng pista. Napasok na ba yung pera sa pangatlong account mo, kuya? Wala siyang karapatan sa yaman natin. Pumutok ang malalakas na ilaw ng mga kamera mula sa mga mamamahayag. Napahawak ang kura paroko sa kanyang dibdib sa matinding pagkagulat. Ang mga miyembro ng board ay tumayo sa galit. Dinuduro sina Leandro at Consuelo. Mula sa likod ng silid, lumakad pa itaas si Isabel, umiiyak at nakatungo sa harap ng lahat. Totoo ang lahat! Tinakot ako ni Mama na kukunin niya ang anak ko kapag hindi ko ninakaw ang hard drive sa desk ni Ate Soledad. Ginawa lang nila kaming mga kasangkapan sa pagnanakaw nila. Tuluyang naghuho ang palasyo ng mga De los Reyes. Ang mapagmataas na mukha ni Consuelo ay naging mukha ng isang desperadang matanda. Nanlambot ang mga tuhod nito habang tinititigan ng mga taong dating humahanga sa kanya, ngunit na yon ay dumaduduro na sa kanyang kahayupan. Dahan-dahang lumapit si Consuelo kay Soledad, nanginginig ang mga kamay na nakatutok sa dating manugang. Soledad, anak, pamilya tayo. Mag-usap tayo, pakiusap. Huwag mo kaming sirain ng ganito. Nang subukang abutin ni Consuelo ang kamay ni Soledad, marahas pero eleganteng yumuko at umatras si Soledad, iniwasan ang dumi ng kamay ng matanda. Pinadpag niya ang balikat ng kanyang puting blazer at tinitigan ang biyenan ng may matinding pandidiri. Huwag minyong dudumihan ang damit ko, malamig na wika ni Soledad. Bumukas ng malakas ang dalawang pinto ng boardroom. Pumasok ang 5 unipormadong pulis kasama ang mga kinatawan mula sa National Bureau of Investigation. Hawak ng nangungunang opisyal ang 2 opisyal na dokumento. Leandro de los Reyes at Consuelo de los Reyes, may warrant of arrest kami mula sa korte para sa inyo sa mga kasong estafa, falsification of public documents at money laundering. Walang nagawa si Leandro kundi ang manginig habang pinalilibutan ng mga awtoridad. Ang malamig na kalansing ng posa sa pulso ng mga nagmamalaki ay umalingaw-ngaw sa buong silid, nasaksihan ng buong media at ng mga taong ginamit at niloko nila sa loob ng maraming taon. Habang kinalakad ng mga pulis si Leandro palabas ng boardroom, lumapit ito ng pilit kay Soledad. Umiiyak ang lalaki, puno ng takot at pagsisisi ang mukha. Soledad, pakiusap! Mag-usap tayo! Asawa mo ako, huwag mo naman akong gawing ganito. Patawarin mo ako, papalitan ko ang lahat ng nawala. Pagmamakaawa ni Leandro habang nakatingin sa kanyang asawa. Tinitigan siya ni Soledad, ngunit walang anumang bakas ng awa o galit sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Leandro na parang isang basong walang laman, isang taong hindi na umiiral sa kanyang mundo.
Tinalikuran niya ito nang walang sinasabing kahit isang salita. Hinayaang hilahin ng mga awtoridad ang lalaki patungo sa kanyang parusa. Samantala, mabilis na tumakas si Doña Consuelo mula sa mga mamamahayag at nagtungo sa condo unit na pilit niyang inagaw kay Soledad. Akala ng matanda ay dun siya makapagtatago mula sa kahihiyan. Ngunit pagdating niya sa pinto, hindi na gumagana ang kanyang susi. Napalitan na ang lock. Sa tabi ng pinto, nakakabit ang isang bagong plaka na gawa sa brass. Bahay Kalinga, kanlungan ng mga inang inabandona. Nagsisisaw at nagwawala si Consuelo sa labas ng pinto, pinupukpok ang kahoy gamit ang kanyang mga kamay. Bahay ko ito! Umalis kayo rito! Akin ang bahay na ito! Sa gilid ng pasilyo, nakatayo si Charing na nakatutok ang smartphone. Livestream muli ang buong barangay. Mga kapetit, tingnan niyo si Doña Consuelo. Nagwawala sa labas ng kondo na itinabo niya si Soledad noon. Karma is real, mga marites. Dito pala napunta ang bahay. Ginawang shelter para sa mga totoong nangangailangan. Hindi ipinagkait ni Soledad ang hustisya sa mga simpleng tao. Bago siya formal na nag-resign sa kumpanya, iniharap niya sa board ang isang maayos na recovery plan. Sinigurado niya na ang lahat ng sweldo at benepisyo ng mga empleyado, gwardiya at janitor ay mababayaran muna bago i-freeze ng bangko ang mga ari-ariya ng pamilya de los Reyes. Habang inililigpit ni Soledad ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang lumang mesa, nakita niya sa loob ng basurahan ang isang framed family picture ng mga de los Reyes. Isang litrato kung saan nakatayo si Leandro, si Consuelo at si Isabel na may mga ngiti sa mukha. Ito ang kanyang golden moment. Pinulot ni Soledad ang litrato mula sa basurahan. Gamit ang manggas ng kanyang blazer, marahan niyang pinunasan ang alikabok sa salamin nito. Hindi niya ito itinapon o sinira. Inilagay niya ito sa loob ng isang kahak at isinulat ang pangalan ni Leandro sa ibabaw. Ipadala sa detention center. Isang tahimik ngunit matinding paalala ng pamilyang sinira nito dahil sa sariling kasakiman. Lumabas si Soledad sa malaking gusali ng kumpanya. Ang ulan ay tuluyan ng huminto at ang kalangitan ay nagsisimula ng maging maaliwalas. Malaya na siya. Wala na ang mga utang na hindi sa kanya at wala na ang mga kadena ng nakaraan. Naglakad siya patungo sa paradahan, umaasang makikita ang itim na sasakyan ni Gabriel o ang lalaking naghihintay sa kanya sa ilalim ng puno. Ngunit bakanteng-bakante ang buong paradahan. Walang sasakyan. Walang Gabriel na naghihintay. Natuloy ba ang kanyang balak na pumunta sa Osaka matapos ang lahat ng ito? O naiwan siya ng nag-iisa sa dulo ng laban? Tanging ang marahang huni ng hangin na dumadaan sa bakanteng paradahan ang sumalubong sa kanyang pag-iisa. Bago pa man tuluyang makalayo si Soledad sa kalsada, lumapit si Isabel na may kargang bata. Mugto ang mga mata nito. Nanginginig ang mga labi habang nakatingin sa dating hipag. Ate, pakiusap. Umiyak na pakiusap ni Isabel. Wala na kaming mapuntahan ng anak ko. Pinapaalis na kami sa apartment dahil walang pambayad. Kahit konting tulong lang para sa pamangkin mo. Tinitigan ni Soledad ang bata. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabel. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang papel, isang application form para sa isang pampublikong klinika sa Pampanga kung saan kailangan ng mga nurse. Ibinigay niya ito sa dalaga, hindi pera. Hindi kita bibigyan ng pera, Isabel. Mahinahon, ngunit matatag na wika ni Soledad. Bibigyan kita ng pagkakataong magtrabaho. Magsimula ka sa sarili mong sikap. Doon mo patutunayan na karapat-dapat kang maging ina na kakayanin ng lahat nang hindi umaasa sa kasakiman ng iba. Tinanggap ni Isabel ang papel, tumango habang umiiyak, at sa unang pagkakataon ay nakikita ang pag-asa sa kanyang sariling mga kamay. Sa di kalayuan, nakatayo si Teresa. Nakuha na nito ang opisyal na pagkilala ng korte bilang anak ni Don Benigno.
Ngunit dahil naibayad ang karamihan sa mga ari-arian sa mga utang ng kumpanya, halos walang perang natira sa kanya. Nakuha ko ang apelido ko, pero walang yaman na natira, pahayag ni Teresa habang lumalapit kay Soledad. Pero salamat, ibinalik mo ang dignidad ng nanay ko. Ang pangalan mo ang totoong pamana sa iyo, Teresa. Gamitin mo yan para tumulong sa iba, sagot ni Soledad. Nagpalitan ng dalawang babae ng isang maikling pagtango, 2 taong nagmula sa parehong sugat, ngunit na yon ay pareho ng malaya. Naglakad si Soledad patungo sa kanyang dating condo unit. Pagpasok niya sa pintuan, pinalitan na ang amoy ng lason ng amoy ng bagong pintura at mga bulaklak. Ang dating bahay ng panggagipit ay puno na ngayon ng mga inang nakangiti habang nakakandong ang kanilang mga anak. Sa kabilang dulo ng balcony, nakatayo si Gabriel. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt na may bahid ng puting pintura, nag-aayos ng mga paso ng halaman. Hindi siya nawala. Naroon siya sa lugar kung saan binuo nila ang isang bagong simula. Nang maramdaman ni Gabriel ang presensya ni Soledad, lumingon ito. Naghugas siya ng kamay at dahan-dahang lumapit sa babae. Napansin ni Gabriel ang lumang corporate ID lace ng kumpanya na nakasabit pa rin sa leeg ni Soledad. Inabot ni Gabriel ang ID lace. Marahan at dahan-dahan niya itong inangat mula sa ulo ni Soledad at itinabi. Hindi ka na nakatali sa anumang utang, pasanin o maling pamilya. Malaya ka na, Soledad. Inilagay ni Gabriel ang kanyang 2 malalaking palad sa mga pisngi ni Soledad. Pinatutuyo ang huling bakas ng malamig na hangin sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Soledad nang may walang katapusang respeto at pagmamahal. Tapos na ang laban. Pabulong na wika ni Gabriel, ang boses ay puno ng tamis at kapayapaan. Pwede na ba tayo magsimula? Dahan-dahang yumuko si Gabriel at idinikit ang kanyang mga labi sa noo ni Soledad, isang marahan, tapat at nakapapawing pagod na halik. Sa sandaling yon, naramdaman ni Soledad ang pagbuhos ng tunob ng pag-asa sa kanyang buong pagkatao. Isagdalisay na pag-ibig na hindi nang hihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng tahanan sa kanyang pusong matagal na nag-iisa. Pumikit si Soledad, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel habang nakatanaw sa maaliwalas na kalangitan. Ang init ng araw sa balat na matagal na nanlamig ay hudyat na ang bagong umaga ay tuluyan ng sumikat. 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng malamig na silid kulungan, ginugugol ni Leandro ang kanyang mga araw sa pag-iisa. Ang kanyang dating kabit ay mabilis na lumayo at naglaho nang mawala ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Si Doña Consuelo naman ay nakatira na ngayon sa isang masikip at madilim na paupahang kwarto sa probinsya. Iniiwasan na siya ng mga dati niyang kaibigan sa parokya dahil sa kahihiyang idinulot ng kanyang mga pagnanakaw. At araw-araw siyang nabubuhay sa pait ng sariling pagsisisi at galit sa mundo. Hindi kailanman dinalaw ni Soledad sina Leandro at Consuelo upang matpatawad sa paraang tatanggapin silang muli sa kanyang buhay. Hindi niya binura ang mga kasalanan ng pamilya de los Reyes. Ngunit pinatawad ni Soledad ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang dating Soledad na nagpakatanga, nagtiis sa pang-aabuso, at nagpabor sa kagustuhan ng iba sa ngalan ng maling pag-ibig at utang na loob. Kinalimutan na niya sila, hindi dahil sa pot, kundi dahil wala na silang anumang halaga sa kanyang kasalukuyan. Nahanap na ni Soledad ang tunay na kapayapaan. May sarili na siyang consultancy firm na tumutulong sa mga kababaihang nagtataguyod ng sariling negosyo at gustong maging malaya sa aspeto ng pananalapi. Pagsapit ng gabi, umuuwi si Soledad sa isang maaliwalas na bahay na puno ng mga halamang may sariwang dahon. Pagpasok niya sa pinto, sinalubong siya ni Gabriel ng isang mahigpit at ligtas na yakap. Ang amoy ng masarap na hapunang iniluto ni Gabriel ay yumayakap sa buong tahanan. Nagtulungan silang maghain ng pagkain habang nagpapalitan ng mga kwento ng kanilang araw.
puno ng malambing na tawanan at matatamis na tingin. Doon napagtanto ni Soledad ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa kadugo o sa mga kadena ng utang na loob na ginagamit upang kontrolin ang isang tao. Ang tunay na pamilya ay binuo mula sa respeto, pagtanggap at dalisay na pagmamahal na hindi nang hihingi ng iyong dugo kapalit ng kalinga. Ang pag-alis sa isang nakalalason na relasyon ay hindi kailanman naging pagtataksil sa pamilya. Ito ay ang pinakamataas na uri ng pagtatanggol sa sarili at pagpapahalaga sa buhay na ibinigay ng may kapal. Habang nakatitig si Soledad sa mga mata ni Gabriel sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang hapag-kainan, alam niyang nakatagpo na siya ng totoong tahanan. Isang lugar kung saan siya ay hindi na magiging martir, kundi isang babaeng buo, malaya at tunay na minamahal.